Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nila lang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit, hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan, dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba, dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi muna natin, good morning. At mga kapatid, sabay-sabay natin bigyan ng mainit na papurit pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Malakas na papurit pasasalamat na palakpak para sa Kanya. Na parang alam nyo ho, tuwing na lang isang linggo, sa totoo lang simula nung ako ay nailipat na rin dito sa Quiapo, naka-isang taon na rin ako, para bang inaabangan ko na rin yung Biyernes, kagaya ninyo. Kayo ba ay naghihintay na dumating lagi ang araw ng Biyernes? Lahat ng naghihintay sa araw ng Biyernes, pumalakpak muli ng malakas. Dati, meron tayong acronym TGIF, Thank God It's Friday. Lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho, ay salamat, tapos na ang linggong ito. Pero para sa mga deboto, ay salamat, Biyernes,
araw ng Poong Jesus Nazareno. Amen! Alam niyo mga kapatid, araw-araw, meron tayong inaabangan. Araw-araw lahat tayo may binabantayan sa buhay. Programa sa TV, sa radyo, mga taong inaabangan din natin. Ano na naman kayang isusuot niya? Ano na naman kayang sasabihin niya? Alam niyo, hindi lang naman mga programa sa telebisyon, sa radyo, hindi lang po yung mga pangyayari sa paligid ang inaabangan natin. Ang paboritong inaabangan natin kuminsan, ang mga tao sa paligid natin. Ano na naman kayang suot nito mamaya? Ano na naman kayang sasabihin nito? Ano na naman kayang ibibigay nito? Alam niyo, meron akong nabasa. Siguro makakarelate ang marami sa atin dito. Marami sa inyo at marami sa atin ang inaabangan ng ibang tao. Ano na kaya ang timbang niya ngayon? Alam niyo, minsan nakakagulat. Kayo ba natanong na kayo ng ganito? Kayo ba nasabihan na kayo ng ganito? Hoy, lumalaki ka ngayon. Ang taba mo ngayon. Sabi nung aking nabasa, pag sinabihan kang, alam mo, lumalaki ka, tumataba ka, una, huwag kang magagalit kung totoo naman. Pangalawa, ganito mo daw dapat sagutin. Pag sinabihan kang, alam mo, lumalaki ka, ang sagot daw dyan, syempre, pagkain kasi ang binabantayan ko, hindi buhay ng ibang tao. Amen? Pero puwera biro, baka matandaan nyo lang yung pangalawa. Yung una, huwag nyo kalilimutan. Kung totoo naman, huwag kayo nagagalit. Abay, tignan natin kung tama pa nga ba ang aking kalusugan. Pero kagaya ng mga taong ganyan, kahit ang Panginoon hindi nakaligtas sa mga mata ng mga taong katulad ng mga Pariseyo. Lagi natin siguro o madalas nating naririnig ang kwento ng mga eskriba at Pariseyo. Itong mga taong ito may pinag-aralan. Maraming alam sa buhay. Sadyang kinakapos lang ng magandang ugali at asal. Ito'y matatalinong tao. May pinag-aralan to. Maraming alam. May nasasabi sa buhay. May magandang katayuan sa buhay. Kinakapos lang talaga ng magandang asal at ugali sa buhay. Bakit sinusundan ng mga Pariseyo ang ating Panginoon noon? Hindi dahil sila ay naniniwala, hindi dahil sila ay nananalig kay Jesus. Kagaya ng mga tao ngayon, may mga Pariseyo noon na sumusunod para hanapan ng pagkakamali, ng pagkakataon para hulihin at patayin si Kristo. Grabe ang insecurity ng mga taong kagaya nila. Pag sinabing insecure, wala kang sariling bait. Hindi ka sigurado sa sarili mong kakayahan, sa sarili mong kaalaman. Kaya ang binabantayan mo, yung kaalaman, yung kakayahan, yung kabutihan ng ibang tao. Insecure ka kung hindi mo kayang tanggapin ang kabutihan, ang kakayahan din ng ibang tao. Kaya, yung pong sinasabi, yung tanong kay Moises ngayon, tama ba na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Ano ang sabi ni Kristo? Hindi niyo pa ba nalalaman na sa simula pa'y ito na ang utos ng Diyos? Hindi bahagi ng plano, ng disenyo ng Diyos na ang taong pinagsama niya ay maghiwalay. Ang sabi nila, bakit si Moises pinayagan? Ang bilis ng sagot ni Kristo, dahil ang tigas ng ulo ninyo. At yung pagpayag ni Moises na sila ay maghiwalay
ay hindi dapat unawain at tanggapin sa ngalan ng kagustuhan lamang at pangangailangan ng tao. Dahil ayaw ko na sa iyo, hiwalay na tayo. Kaya nga mga kapatid, yan ang mahigpit na pinapaalala at tinuturo ng simbahan ngayon. Hindi dapat minamadali, lalo na sa mga kabataang nandito, mga single na nasa online din. Makinig mabuti. Hindi minamadali, binabaliwala ang tamang paghahanda sa pag-aasawa. Ang tamang paghahanda sa pagpapakasal. Ang pag-aasawa, naalala ko lang bigla, siguro marami mag-asawa rin nandito. Pag ako nag-i-interview ng ikakasal, pag tinatanong ko yung ikakasal ko, minsan mga bata parang hong couples. Pag tinanong ko, ilang taon na kayong magkasama? Ay matagal-tagal na rin po. Bakit gusto nyo nang magpakasal? Dahil matagal na rin po kaming nagsasama. Gaano nakatagal? Nakaka-7 buwan na rin po. Wow! 7 buwan. Tapos pag tinanong ko, bakit gusto nyo nang magpakasal? Ito ang sagot. Kasi po, gusto na po naming lumagay sa tahimik. O yung mga nag-asawa, tatanungin ko po kayo, tumahimik po ba? Bakit parang ang bilis ng iling ninyo Ang pag-aasawa, mga kapatid, mga kabataan, pinagdadasalan, pinag-iisipan, pinag-uusapan, at huwag babaliwalain, pinag-iipunan. Tama na. Tama na yung ginagawa nating dahilan ang bata sa tiyan. Kaya kayo mag-aasawa at magpapakasal. Hindi lang yun dapat ang dahilan. Tama na kayo ay pinipressure ng inyong mga kaibigan, magulang, mga kasama, kaya mag-aasawa. Kayo ang magsasama, hindi sila. Kayo ang haharap sa Diyos, hindi sila. Kaya nga naman, mga kapatid, tulad ng pagmamahal ng Diyos na narinig natin sa ating unang pagbasa, kagaya ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang minamahal na bayang Israel, hindi napipilitan, buong buo, totoong totoo, na handang bumangon at magpatuloy kahit may hirap, may pagod, kahit may mga kahinaan. Ingatan, alagaan ninyong mabuti ang pagsasamang ibinigay ng Diyos at ginawa ng Diyos para sa inyo. At paalala, ang sinumang hahadlang at sisira sa relasyong pinagsama at binuo ng Diyos, katulad ng sinapit ng mga taga-Ehipto, mananagot sa Diyos, parurusahan ng Diyos. Alam niyo, may magandang video akong nakita tungkol sa isang kasal. Ito ay parang sa ibang bansa. Ay hindi, parang ibang Filipino-Chinese yata. Baka nakita itong video na ito. Very touching. Nag-speech yung tatay ng bride para doon sa groom. Alam niyo ang sabi ng tatay? Nakikiusap siya doon sa lalaki. Sabi niya, kapag dumating ang araw na ayaw mo na sa anak ko, na nawala na ang pagmamahal mo sa anak ko, huwag mo siyang sasaktan, huwag mo siyang pahihirapan, huwag mo siyang paiiyakin. Please, ibalik mo na lang siya sa akin. Tandaan natin, mga kapatid, hindi lang para sa mag-asawa ang ebanghelyo natin ngayon. Bantayan natin ang mga iniisip, sinasabi, at ginagawa natin na pwedeng makasira sa isang relasyon. Huwag tayong maging tukso na bubuyo pa sa mali nila o tuksong magpapalabas ng kahinaan nila. Bagkus, hindi man tayo katalinuhan,
at least meron man tayong mabuti at tamang masasabi. Sa pagpapatuloy ng misa natin, mga kapatid, ipagdasal po natin ang mga taong binigay ng Diyos para mahalin tayo, para alagaan tayo. Pati ang mga taong binigay ng Diyos para mahalin at ingatan natin. Lagi tayong humingi ng tulong at gabay sa Panginoon tuwing dadaan sa pagsubok ang pagsasama natin. Hindi natin kaya lahat. Isama natin ang Diyos. At higit sa lahat, higit sa anumang relasyong meron tayo sa mundong ito, lagi mong ingatan, pahalagahan, at ipaglaban ang iyong relasyon sa Panginoon.